Good news sa mamamayang Pilipino, pero mukhang bad news ho kay Inday Sara Duterte, sa ating Vice Presidente. Bakit to? Kasi ang gusto ni Inday Sara Duterte, pahinain po yata yung ating depensa pagdating po sa West Philippine Sea. Ang gusto ho yata ng ating Vice Presidente, mga kababayan, yung tipo bang sunod-sunuran tayo sa China. Di ba? Yung tipo bang wala lang, no? Magmakaawa tayo sa China at lagi natin silang sundin. Pero ito, may balak ho ang Pilipinas, mga kababayan. Alam nyo yung Bramos, no? Hindi Ramos, apelido ko yung Ramos. Alam nyo yung Bramos na galing ho ng India, mga bossing, no? Balak magdagdag ng ating gobyerno ng missile po galing sa India. Mga kababayan, yan nga po yung ipinagpuputok ng butse ng ating Vice Presidente. Di ba? Naalala nyo, ang China umaangal. Bakit kayo maglalagay ng mga typhoon missile dyan? No? Biruin mo, depensa ng Pilipinas. Sariling bansa natin, Ramjay, Negros Island. Sariling bansa ho natin, kinu-question nila bakit maglalagay tayo ng mga missile na ganun. Sinegundahan naman ho ng Vice Presidente. Ganon din po ang sinabi ng Vice Presidente. Kumbaga, inulit lang ho, mga kababayan. Bakit daw tayo maglalagay ng mga typhoon missile na yan? Kung naalala nyo ho, yung mga aksyon na ginagawa ng China sa Pilipinas, mga bossing, binabangga yung ating mga barko. Di ho ba? Bukod sa binabangga po yung ating mga barko, binobomba tayo ng water cannon. Ang gusto yata ng Vice Presidente habang buhay tayong ginaganon po. No? At least ito ngayon nakikita natin na ang ating bayan sa pangunguna ho ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos pumapalag. Hindi hinahayaan na apihin tayo sa sarili nating teritoryo. Ito po yung balita. Ito po, naniniwala ko, ikatutuwa po ng mamamayang Pilipino, pero si Inday Sara Duterte, malabo ho. PH o Philippines, balak bumili ng mas maraming military equipment mula sa India. Balak ng Pilipinas na bumili ng mas marami pang military equipment mula sa India. No? Kinumpirma ito ni AFP, Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Bronner. Naalala ko tuloy ang dating Pangulong Marcos Sr. Talagang yun ho, mga kababayan, pinapalakas po ang depensa ng Pilipinas noon. No? Talagang ano ang mangyari, hindi papayag na ni katiting po sa teritoryo ng ating bayan ay makuha o maagaw po ng mga banyaga o ng ibang bansa. No? Ayon kay AFP Chief, mataas ang kalidad ng mga kagamitang militar mula sa India at hindi kasing mahal tulad ng isa ibang bansa. Hindi naman tinukoy ni Bronner ang mga military equipment na posibleng bilhin mula sa India dahil na rin sa security reason. Pero ang nakikita ko yan, subalit kasalukuyang ang pinoproseso ng India ang pagpapadala sa bansa ng BrahMos cruise missile system na in-order ng Pilipinas. Maganda ho ang nangyayari sa ating bansa, mga bossing. Kaya kayong mga DDS, kain-tain na lang kayo. Hindi. Subukan nyo, mga DDS. I-analisa nyo yung mga nangyayari. Tingnan nyo yung inyong sarili. Ano ba ako? Gusto ko ba talaga na gumanda ang ating bansa? Gusto ko ba talaga na umangat ang aking bansa? Maging number 1 muli ang Pilipinas sa buong mundo? Yung ba talaga ang gusto ko? Or hindi? Kabaliktaran yung mga ikinikilos ko at kabaliktaran yung mga gusto ko. Kasi kapag inanalisa nyo yung sarili nyo, ang makikita nyo, hinahatak nyo pababa ang bayang Pilipinas. Gusto nyo, bumagsak ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Damay din ho kayo dun. Di ba? Isa din kayo sa kawawa doon. Anong inaarte ninyo? Sabi ni Jing Cruz, pinahina ng gusto ni FPRRD yung bansa natin
Ang huling ang ginawa niya, 'di ba, pinauwi yung mga Amerikano? Patas daw siya, patas at hindi daw bias. Pinauwi yung mga Amerikano at tapos naging sunod-sunuran ang bayang Pilipinas dito sa mga Tsekwa. Oh, ano ho nangyari mga kababayan nung panahon ni dating Pangulong Duterte? Abuso. Abuso yung Chinese coast nila o Coast Guard nila, si CG. Biruin nyo, sa papanik sa bangka ng ating mga mangingisda. Tapos mamimili po ng mga isda, pipiliin nila yung mga malalaki at yung mga mahal. Pinaghirapan ho yun ng ating mga kababayang mangingisda sa loob ng ating teritoryo. No? Kukunin nila yung malalaking isda, yung masasarap na isda. Yung kapag ka ibinenta mo, aabot ng 2,000 hanggang 3,000 ang kita ng mangingisda. Kukunin nila yun. Ano ho ang ipapalit? Papalitan po ng yosi at papalitan ho ng alak. Yun lang. Nung nalaman ng dating Pangulong Duterte, anak ng tokwa, barter daw ho yun. Palitan daw ho ng produkto yun. Isang pakete ng yosi, magkano ho yun? 100 niya yun? 150? Oh. Tapos yung isdang nakuha, mamahalin ho. Di ba? Magkano gin bulag sa Pilipinas? Oh, yung gin, yung wala naman lapad na gin di ba? Yung maliit, yung boteng ganyan, magkano lang yun? Tapos ang kukuhanin ho, yung mga malalaking isda na masasarap. Tapos nalaman ng dating Pangulo, barter ang tawag doon. Anak ng tokwa, luging-lugi yung mga kapwa natin Pilipino. Sabi ni Jordan G, 75 lang daw sa kanila. Biruin mo, mga kababayan may nagsabi sa Pangulo. Yun daw pong yung Sankey, nadadaanan ng mga helicopter ng China. Nadadaanan daw po ng helicopter ng China, mga kababayan. Sabi ng Pangulo, tubig lang yan. Ay, bato-bato lang yan. No? Hindi yun Hindi yung sa walang mapapala ang ating bansa doon sa mga Sankey na yon. Hindi po sa walang mapapala. Kaya lang po, hindi iginagalang ng China ang ating teritoryo. Lumalagpas na po sila doon sa ating teritoryo, mga bossing. Di ba? Ngayon, na-realize ng China, lumagpas tayo ng 1 kilometro doon Ayos no? Walang sumita sa atin. Ganito gawin natin. Sa susunod, no? Pagdaan ulit natin doon, lagpasan natin 2 kilometro. Total, wala namang sumisita sa atin. O sa susunod, wala na namang sumita, gawin nating 4 na kilometro. Wala na namang sumita, dahil yun nga yung laging sinasabi ng dating Pangulong Duterte, pasok tayong Maynila. Walang sumita, ronda na. Di ba? Tsaka nung panahon ng dating Pangulong Duterte, mga kababayan, sige, di ba? Diyan lang naman nauso Yung may kulay pula na napakahabang tarpaulin, tapos ang nakasulat, Pilipinas, probinsya ng China. Ako, wag kayo magtatampo mga Duterte, pamilya Duterte, wag kayo magtatampo. Tingin ko, testing the water nyo yan sa mamamayang Pilipino. Pagsubok nyo yan, sa mamamayang Pilipino. Ano kaya ang magiging reaksyon ng mamamayang Pilipino kapag etong Pilipinas, probinsya ng China, isinabit doon sa mga footbridge, tas nakita ng mamamayang Pilipino? Magagalit kaya sila? Or sasabihin nila, oo nga, sa sobrang hirap ng ating buhay, magpasakop na lang tayo sa China. Sila, magagaling Sila, mauunlad ang kanilang ekonomiya Nung panahon na po ni Pangulong Bongbong Marcos, wala na mga ganun, mga boss Di ba? Panahon lang nila yun nakita siguro nila, naku, negatibo ang reaksyon ng mamamayang Pilipino. Ayaw nila na maging under tayo ng China. Hindi natuloy. Yan po ang nakikita
Diyan mga bossing. Testing the water nila ho yan. Same na same o parehas na parehas lang ho, mga kababayan, nung ba yun, Inday Sara Duterte. May tatlong Duterte. O si Baste, si Pulong, at si dating Pangulong Duterte. Lahat tatakbo sa pagkasenador. Si Robin Padilla na nagsusulong ng anti-dynasty. O sige, okay yan. Anak ng tokwa. Sinusulong mo anti-dynasty tapos sigaw ka. Sige, okay yan. Tatlong Duterte. Kaya minsan no, naiisip ko etong si Robin Padilla, yung mga batas na mga gustong isulong, hindi siya ang gumagawa. Kumbaga, nakita nyo naman po sa Senado, mga kababayan, walang sariling desisyon. Sabi pa kay Torre, boss, kung gusto ka lang ng ipa-content ng bossing namin, ikinontent na kita. Oh. Baka yung mga anti-dynasty Robin Padilla, baka pautos lang sa kanya yan. Di ba? Tapos nagsalita siya doon. Halatang hindi niya alam yung pinupush niya. Sabi ni Jenny Ramos, dito nga sa Hong Kong, Sir Mark, ayaw magpasakop hanggat maaari dahil ayaw nila ng pamamalakad ng China. Diyan pa kaya sa Pilipinas? Correct ho. Sino po ba ang gustong magpasakop sa komunista? Oh. Baka yung iniaarte-arte ninyong mga DDS na sasabihin ninyo na ang higpit sa Pilipinas. Baka pagka nasakop kayo ng komunista, mag-iyakan kayo. Ayaw na pala namin. Hindi pala maganda, hindi pala okay. Oh, ang palaka ni Xi Jinping, kaso huli na.